if I may, Sandra, itong agreement na to, mapapabilis kasi yung ugnayan namin tatlong ahensya dito, no? Kami sa PCO, meron kaming anti-fake news desk. So kaming primarily nagmo-monitor at tumatanggap ng mga reklamo. Mapapabilis din yung pag-turnover namin ng mga ebidensyang binubuo namin sa DOJ para mapabilis din yung kanilang trabaho magsampa ng kaso at matulungan din ang DICT to make representations with the social media platforms katulad ng Meta at Google para ma-actionan din itong mga fake news posts tsaka fake news pages at sites na ito. So, mas mapapabilis ang aksyon ng whole of government dito sa pag-address ng problema ng fake news. I'll add din doon sa sinabi ni Sec Dave. So, kagabi, Meta has already actually replied to us. Alam niyo naman, sumulat kami kay Mr. Mark Zuckerberg. And bakit naman Meta? Kasi 80-90% sa kanila umiikot eh. So, sumulat na sila. Then they're in full support of this initiative of Oplan Anti-Fake News. And paalala lang pala po natin dun sa sa publiko po. Huwag na po kayo magtangkang mag-fake news or manggulo or mang-violate ng Article 154 ba yan? Kasi pag ginawa niyo po yon, what happens in the internet stays in the internet. Naka-preserve po yan. Ang platform po, hindi lang Meta, but YouTube, TikTok, and the rest, meron na kami agreement, evidence preservation. So, i-preserve po nila yung ebidensya. Kasi may iba, akala, pag na-take down na, nabura na, nawawala na. Hindi po, nag-stay po doon. And, siyempre, pag na-preserve yan, ang trabaho naman po ng DICT, forensics, at the same time, we provide technical support. Ang law enforcement po comes from the DOJ, the NBI, at saka sa PNP. So, since kasama na po natin ang DOJ dito, bibilis po yung proseso. Siyempre, pag na-preserve yung evidence, hindi naman basta-basta kukunin yan. DOJ na bahala with the necessary court order and warrant. Pero habang hinihintay po yung proper court order, yung ebidensya po, nandiyan po, nakasave po yan. Sir, if I may just follow up. Tamang-tama naman po with the recent parang controversy over the alleged health condition of the President and allegations of yung daw mga recent photos niya ay AI, paano po kaya natin magagamit itong agreement na ito maybe in running after those who may be involved in this case, sir? Yung aming anti-fake news na track namin over the weekend, Sandra, nagkaroon ng spike dito sa posting ng mga misinformation at mga fake news regarding the health of the President. No? We are currently in the process of compiling all the pieces of evidence and hopefully within the week, mapangalanan na namin yung source nitong fake news at masampahan namin ng reklamo sa Department of Justice. No? Okay, 2 more questions, please. Chet Gatchalian po from Billionaire News Channel. Okay, ang question ko po is, di ba may joint letter po for Meta. Meron na bang tugon yung Meta regarding dun sa mga measures na binigay? And then yung pinirabahan niyo po bang MOA, gano'n siya ka-related dun sa letter? Kasi di ba may mga measures stated there? Yun po. More explanation, how it worked. Sumulat na sila kagabi. And di ba sinabi namin within 24 hours, they did write to us, to me and Sec Dave na. And they're supporting this initiative. Yung detalye ng mga actions that we'll take, I think this week mag-uusap pa kami. And ngayon naman, once we escalate something to them, mabilis silang gumalaw. Yung blue check na nakikita nyo, that's they made it free to if you're a news agency or you're in the press and you want to apply for to them the blue check,
Dati may bayad yon, pagka press or news agency, libre na. So, may mga ginagawa na sila and siguro in the next coming days, kami nila Sec Dave will announce yung mga gagawin ni Meta. Okay. One more question. Sige, sir. Follow-up. Follow-up question po dun kanina sa sinabi na within this week, maaari, tama ba? Na maaaring malaman na natin sino. Pero as of now po, do we see any pattern, perceived intention na lang din sa mga actions na nakita natin online from these groups? Yes, totoo. No? This week, we're putting together all the pieces of evidence para handa na kami magsampa ng reklamo para may solid na batayan yung reklamo namin. With regards to patterns and trends, syempre may kanya-kanya kaming opinion. Ako may opinion kung meron ako nakikitang pattern or trend. Pero ayoko na tumungo sa usaping ganon, no? Kasi baka sabihin ako naman ang nagkakalat ng fake news. Personal na opinion ko lang 'yon, no? So as far as the fake post na we tracked over the weekend, we will be ready to file the charges this week against those people. Okay, sige. One last question. Grant? Hello, Chuck. Sir, magandang hapon po. Grant Hilario po from Bombo Radio. Sir, I just would like to clarify lang po if one major factor that we consider in this MOA signing is yung pagkalat po ng mga fake news with regards or versus the president and the crisis of na kinakarap natin ngayon. I'd like to stress lang na itong aming initiative sa PCO, yung aming Oplan Contra Fake News, nagsimula to ilang months back, no? Hindi pa nagsisimula yung digmaan sa gitnang silangan. Ang talagang pinapangambahan namin, yung pagkalat ng fake news, dun sa, lalo na yung mga sitwasyon na national emergencies, no? Yung mga kalamidad, meron tayong lindol, meron tayong bagyo, tapos magkakalat yung mga kababayan natin ng fake news, maaalarma ang publiko, magpapanik ang publiko. Yun ang unang-una nating binabantayan, yung kapakanan ng ating mga kababayan. Sa amin, yun ang importante. Ngayon, pagkatapos namin i-launch ng Oplan Contra Fake News, ayan, pumutok yung gera nga sa Middle East. Tapos ngayon, naglabasan pa tungkol sa health ng Pangulo. Again, hindi yun ang pangunahing Ang pangunahing namin, dahilan sa paglunsad nitong Oplan Contra Fake News is pangalagaan ang kapakanan ng ating mga kababayan, especially in times of national emergencies. Thank you, sir. Thank you. Okay, that concludes our press conference. Thank you, DOJB. Thank you to our friends in the media. Good afternoon.